Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang tatalakay nating pamagat ngayon ay ang tungkol sa al-iman, tungkol sa pananampalataya. Una, bibigyan natin ng linaw kung ano ibig sabihin ng pananampalataya. Ang ibig sabihin ng al-iman, unang ang pananampalataya sa pangbatas na kahulugan, ito ay ang paniniwala sa Allah at sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kasulatan, sa kanyang mga sugo, at sa kabilang buhay, at sa tadhana, maging ito man ay mabuti o masama. Kaya sa aral na ito ay isa-isay nating ipaliwanag ang lahat ng ito. Unang-una, ang paniniwala sa Allah, sa kaisahan ng Allah, na napapaloob dito ang apat na bagay. Una, al-imanu biwujudillah, ang paniniwala sa pagkakaroon ng Allah. Bilang Muslim, kailangan nating maniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral. At ito ay napapatunayan sa pamamagitan ng kalikasan, isipan, batas, at pakiramdam. Una, ang tungkol sa patunay nito sa kalikasan. Lahat ng nilalang ay likas na sa kanya na maniwala na may tagapaglikha nang walang pagdududa at walang pangangailangang pag-iisip. Maliban na lamang kung ito'y mababago sa kanyang mga nasa paligid o ano paman. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitra. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Nang kahulugan ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng sanggol ay ipinapanganak sa kalikasan. Sa kalikasan na maniwala sa nag-iisang tagapaglikha. Sa makatuwid, ang dalawang magulang ang siyang nagtatakda at gumagawa sa pagiging Hudyo ng sanggol, o di kaya sa pagiging Kristyano o pagiging pagano. Kaya siya ay nababago sa kanyang kalikasan na kung ang isang sanggol ay lumaki nang wala sa kanyang mga magulang, walang mga taong maaaring magbabago sa kanyang kalikasan, siya ay lalaki na naniniwalang may nag-iisang tagapaglikha. Tungkol naman sa pangalawa na patunay, batay sa katalinuhan o isipan, itong nakikita nating sansinukob na ito o ng lahat ng mga nilalang, aliman dito na makikita natin ay agad-agad na maisip natin na hindi ito agad-agad magkakaroon nang dahil sa kanyang sarili, nang walang pinagmulan, nang walang lumika, nang walang gumawa. Katulad halimbawa ng araw, hindi agad itong magkakaroon sa pamamagitan ng kanyang sarili. Agad-agad na lang magkakaroon ng walang lumika sa mga ito. Ang pinakamababaw na halimbawa kung nakakita tayo ng isang karayom, agad-agad na maiisip natin na ang karayom na ito ay hindi magkakaroon kaagad dahil hindi niya kayang likhain ang kanyang sarili o bigla na lang magkakaroon. Ang maiisip natin, ang karayom na ito ay may gumawa. Kaya ganyan lang yan sa lahat ng mga nilalang. Kung ang sansinukob na ito, ang mga kalangitan, ang kalupaan, karagatan, araw, buwan, bituin, ulap, ulan, o ano paman, tiyak na hindi ito agad-agad o basta na lang magkakaroon ng walang lumikha nito. Sa madaling sabi, ang lumikha nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, walang pagdududa na tanggap ng matinong pag-iisip na may isang makapangyarihan sa lahat na lumikha ng ito. Pangatlo, ang tungkol naman sa patunay nito sa batas. Ang lahat ng makadiyos at pangkalahitang kasulatan ay nagpapahayag nito. Tulad halimbawa ng Torah, ng Salmo, ng Ebanghelyo, ng Quran. Ang lahat ng mga kasulatang pangkalangitan ay nagsasaad nito at nagpapahayag. Kaya walang pinagkakaiban dito ang mga Hudyo, ang mga Kristyano, ang mga Muslim sa kanilang aklat na may nag-iisang umiiral na makapangyarihan sa lahat, na nagpapairal ng lahat ng ito. Pang-apat, ang patunay nito sa pakiramdam. Nararamdaman natin
na may tunay na tagapaglikha na makapangyarihan sa lahat. Una, naririnig natin at nasasaksihan ang mga katugunan ng mga panalangin ng tao. Pagka nagigipit o nangangailangan ng tao, siya ay dumudulog at nananalangin sa Diyos. At dito ay nakikita at nasasaksihan ang katugunan ng panalangin. Sa banal na Quran, sa Suratul Anbiya, aya 76, matutunghayan natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَ لَهُ. At si Propeta Noah, nung sandaling siya ay manawagan noon, aming tinugunan ang kanyang pangangailangan, ang kanyang panalangin. Ibig sabihin, may Diyos na tumutugon sa panalangin ng tao. At ito ay nananatili hanggang sa kasalukuyang panahon. Marami tayong nasasaksiyan, mismo sa ating sarili, na yung mga panalangin ay nabibigyan ng katugunan na nagpapatunay na talagang daman natin na may umiiral na makapangyarihan sa lahat na tumutugon sa ating mga pangangailangan. Pangalawa, yung mga milagro, mga palatandaan ng mga propeta na sinasabi nating kapangyarihan. Ito'y umiiral hindi ayon sa kanilang kakayahan, kundi ito'y umiiral sa kakayahan ng nag-iisang Panginoong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ito'y nasaksiyan at nakasaad sa mga banal na kasulatan. Naririnig natin na ang mga naunang mga propeta ay may pinairal na mga kapangyarihan na nagpapatotoo, sumusuporta sa kanilang pagkapropeta. Kaya matutunghayan din natin dito sa surat Asy-Syu'ara, aya 63, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Na ang ibig sabihin nito ay aming ikinasi o ipinahayag kay Moises, na kanyang ihampas ang kanyang tungkod sa dagat at ito ay nahiwa, nahati. At ang bawat magkabilang bahagi nito na nahawi ay naging tila napakalaking bundok. Ito yung pagligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Moises, kasama ng kanyang mga kasamahan, mula sa kay Paraon, kasama ng kanyang mga tauhan. Ang ikalawa na tatalakay natin dito, na sinabi nating ang paniniwala sa Allah ay may 4 na bagay na napapaloob dito. Una, sinabi natin ang paniniwala sa pagkakaroon ng Allah. Pangalawa, al-imanu bi rububiyyatih, ang paniniwala sa kanyang pagkapanginoon. Ang paniniwala na siya ang nagpapairal at nangangasiwa ng lahat ng bagay. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul A'raf, aya 54, sinabi niyang, ala lahul khalqu wal amr, katotohanang pagmamayari niya ang mga nilalang at ang pag-uutos. Ang ibig sabihin, siya ang namamahala, nangangasiwa sa lahat ng nilalang, nang walang kasama o katuwang, kaya tunay na siya ang lumilikha, ang hari, ang nag-uutos, umiiral ayon sa kanyang kagustuhan. Matutunghayan pa natin sa Surat Fatir, sinabi niya sa aya 13, Dhalikumullah Rabbukum lahul mulku walladhina tad'una bihi o tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Siya ang Allah, ang inyong Panginoon. Sa Kanya ang kaharian. At yung mga tinatawagan nyong maliban sa Kanya, sila ay walang angking pagmamayari, maging kahit isang manipis na ibla ng buto ng palmera. Ito yung kitmir. At sa buong kasaysayan, wala tayong narinig na isa man lang nilalang na umaangkin na siya ang nagmamayari ng santinakpan na ito. Wala ni isang tao na umaangkin na siya ang nagpapagalaw ng araw, ng buwan, ng hangin o ng lahat, maliban sa tanging nag-iisang Allah. At ang paniniwala sa pagiging pangangasiwa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay, ito naman ay hindi naman itinatanggi, maging ang mga hindi sumasampalataya sa Islam, maging ang mga Hudyo, ang mga Krisyano, ay naniniwala na siya ang nagpapairal ng lahat ng ito. Ang patunay nito sa Surat Az-Zukhruf, aya 9, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. At kung iyong tatanungin sila kung sino ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, tiyak na kanilang sasabihin, ang lumikha nito
ay ang makapangyarihan sa lahat, ang maalam na walang iba kundi ang Allah. Matutunghayan sa surat Zukhruf sa aya na 87, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yu'fakun." At kung tatanungin mo sila kung sino ang lumikha sa kanila, tiyak na kanilang sasabihin ang Allah. Kung gayon, paano pa sila lumilihis sa pagsamba sa Kanya? Ang ibig sabihin, ang mga di-Muslim ay naniniwala sa kakayahan at pangangasiwa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikatlong bagay na napapaloob sa paniniwala sa Allah ay ang paniniwala sa Kanyang pagkadiyos. Nang ibig sabihin ng pagkadiyos na Siya lamang ang karapat dapat sambahin. Ito ang ibig sabihin ng paniniwala sa Kanyang pagkadiyos na walang ibang sinasamba maliban sa Kanya. Ito ang banal na salitang La ilaha illallah na lagi nang sinasambit ng isang sumasampalataya na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At dapat itakwil ang lahat ng mga Diyos-Diyusan. Hindi sapat yung sumambalang sa Allah. Kailangan ding itakwil ang mga Diyos-Diyusan, ang mga kinikilalang Diyos maliban sa Allah. Nang ibig sabihin ng pagtatakwil, hindi dapat sinasamba, hindi dapat dumudulog, humihingi ng saklolo, tulong sa kanila. Matutunghayan natin sa Suratul Baqarah, aya 163, sinabi ng Allah, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." At ang inyong Panginoon ay iisang Panginoon, walang Diyos maliban sa Kanya, ang mahabagin, ang maawain. Kaya nga, ang lahat ng mga propeta, ang lahat ng mga sugo, ay iisa ang kanilang itinuturo, sinasabi sa kanilang pamayanan. Matutunghayan sa Suratul A'raf, aya 50, na sinabi ng Allah, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh." Ito ang sinasabi ng bawat propeta, sugo sa kanilang pamayanan, sambahin ninyo ang nag-iisang Diyos, ang Allah, sapagkat wala kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Kaya nga lang yung mga al-mushrikun, nagtatambal sa Allah at sumasamba sa iba, ito ang nagpatiwalag sa kanila sa pagiging pagsampalataya nila sa nag-iisang Diyos. Naniniwala sila sa kakayahan, sa pagiging tagapaglikha ng Allah, tagapagkaloob ng buhay, bumabawi ng buhay, tagatustos, nangangasiwa, namamahala. Pero ito ang wala sa kanila, ang pagsamba sa tanging nag-iisang Diyos. Kaya hindi sila maliligtas sa pagkilala nila at pagtanggap nila sa pagiging makapangyarihan ng Allah, pangangasiwa ng Allah, hanggat hindi nila sinasamba, pinatutunayan ang Allah sa kaysahan niya sa pamagitan ng pagsamba sa Kanya lamang. Ang ikaapat na bagay na napapaloob sa paniniwala sa Allah ay ang paniniwala sa Kanyang mga pangalan at katangian. Tayong mga Muslim, naniniwala tayo na lahat ng nabanggit sa banal na Quran ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na pangalan, ito ay ating pininiwalaan. Ganon din yung kanyang mga katangian. Yun namang hindi nabanggit, ito ay pininiwalaan natin ng pangkalahatang paniniwala. May mga pangalan ang Allah na hindi nabanggit sa Quran, hindi nabanggit ng Propeta. Ganon din yung kanyang katangian, ito ay ating pininiwalaan ng pangkalahatan. At tungkol naman doon sa mga pinatunayan ng Allah, na ibig sabihin nabanggit sa Quran, at pinatunayan ng sugo, ibig sabihin na nabanggit ng sugo, ito ay ating pinaniniwalaan, tinatanggap ng walang pagdududa, ng walang pag-anilangan. Ayon sa kanyang angkop na kadakilaan, ng walang pagbabago, ng walang pagsasalin, ng walang pagtatanggi at paglalarawan. Ito ang batas nito. Hindi natin dapat isinasalarawan kung ano ito. Hindi natin dapat itinatanggi o binibigyan ng paraan o paano at isinasalin sa ibang kahulugan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul A'raf, aya 180, "Walillahi al-asma' al-husna, fad'uuhu biha, wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i, sayujzawna ma kanu ya'malun." Ang ibig sabihin nito, taglay ng Allah ang mga magagandang pangalan, kaya manalangin kayo sa pamamagitan nito at iwanan nyo, talikuran nyo, yaong mga naglilihis sa kanyang pangalan, sapagkat tiyak na makakamit nila ang kabayaran ng lahat ng kanilang mga ginagawa. Inililihis. Ang ibig sabihin ng inililihis, sinasabi ng kamay, sinasabi nilang hindi kamay. O di kaya binibigyan nila ng ibang pagsasalaysay o paglalarawan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Shura, aya 11, "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." At siya
ay walang makakatulad sa Kanya na ano paman, sapagkat Siya ang nakakarinig at nakakita. Pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na Siya'y nakakarinig. Alam natin kung ano ibig sabihin ng nakakarinig. Pero kung isalarawan natin kung paano, yun ang hindi natin alam. Kung itatanong, ang Allah ba ay may tainga? Hindi natin masasagot na ang Allah ay may tainga dahil hindi naman sinabi sa Quran ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Allah ay may tainga. Ang sinabi lang na nasasad sa Quran, ang Allah ay nakakarinig. Kaya kung ano yung mga nababasa natin, naririnig sa Quran, sa pahayag ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi tayo dapat lumalagpas. Hindi tayo dapat lumalagpas. Kailangan may takda. Pagka sinabing siya'y nakakarinig lang. Huwag na tayong humigit doon. Kung siya'y nakakita. Huwag na tayong humigit pa doon. Katulad halimbawa din nabanggit sa Quran, thumma stawa 'alal ars, pagkaraan siya'y pumaibabaw sa kanyang trono. Yung salitang pumaibabaw, malinaw. Alam natin yon. Pumaibabaw sa bangko, pumaibabaw sa sasakyan, pumaibabaw sa kabayo, pumaibabaw sa kung saan. Alam natin. Pero kung ilarawan natin kung paano pumaibabaw ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang trono, yun ang hindi natin alam. Kahit nga tayo magkakaiba ang pag-ibabaw. Pagka ang isang tao ay pumaibabaw sa kanyang sasakyan, may kanya-kanyang paraan. O sa hayop, o sa bangko, lalo na yung may mga kapansanan, iba ang paraan ng kanilang pagsaibabaw sa isang bagay. Kung ang mga nilalang ay nagkakaroon ng pagkaiba sa paraan ng kanilang pagsaibabaw sa isang bagay, higit ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, oo nga, pinapatunayan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pumaibabaw sa kanyang trono ayon sa paraan at angkop na tumutugma sa kanyang kadakilaan at kamahalan. Ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng magandang bunga sa mga sumasampalataya. Kaya dapat tayong maniwala ng lubos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una, na pagtatanto ang kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tayo naniwala sa kaisaan ng Allah, dito natin na pagtatanto ang kaisaan ng Allah dahil hindi tayo nag-uugnay ng anumang pag-asa, pagkatakot, pagmamahal sa iba maliban sa Allah. Kaya napapatunayan natin ang kaisaan ng Allah. Pangalawa, nagiging ganap ang pagmamahal sa Allah pag tayo naniniwala sa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga magagandang pangalan, dito natin na isalang-alang ang pagdakila sa Kanya dahil ang mga magagandang pangalan na taglay ng Allah, gayon din yung mga matataas na katangian, ay nagpapatotoo sa Kanyang pagiging kataas-taasan. Kaya kapag ito'y itinampok natin sa Kanya lamang ang mga magagandang pangalan na Kanyang inaangkin at mga katangian, napapatunayan ang ganap na pagmamahal sa Kanya. Pangatlo, napapatunayan natin ang pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang mga ipinag-utos at sa pag-iwas sa mga Kanyang ipinagbabawal. Kapag sinusunod natin ang lahat ng Kanyang mga ipinag-utos sa abot ng ating makaya at iniiwasan natin ang mga ipinagbabawal, dito napapatunayan ang tunay na pagkilala at pagsamba sa Kanyang kaisahan.